Iyan, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Ang iba ay kagigising pa lamang. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At ngayon ay sama-sama nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa John chapter 1 verse at saan ba yun? John chapter 16 verse 27. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kayo po ang siyang aming patuloy na sinasamba at sa umaga po na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral dito po sa aming devotional sa John. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming maunawaan ito at maintindihan namin ang tungkol po sa inyo bilang revelation ng Ama. Nagpapakita ng karakter ng Ama ang inyo pong buhay. Amin pong dalangin, O Diyos, na amin pong ma-reflect ito sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, si Kristo ang kapahayagan ng Diyos. Ang binabanggit dito na Diyos ay ang ating pong Ama sa langit, mga kapatid. No? Na si Jesus Christ, yung karakter niya ay karakter ng Ama na ipinahayag niya nung siya ay nagkatawang tao dito po sa lupa. Ang sabi po dito sa ating key text, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos, sabi ni Jesus Christ. No? Ang Ama ang mismo nagmamahal sa inyo kasi mahal tayo ni Jesus Christ, ang Ama ang nagmamahal sa atin. No? Ang nagmamahal din sa atin ay ang Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung karakter na ipinakita ni Jesus Christ, yun din yung karakter ng Ama. Na kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi mapagiganti, ang Ama ay hindi rin mapagiganti. Kung ang ating Panginoong Jesus ay nagpunta rito para tayo ay iligtas at hindi upang i-judge, ganun din ang Ama, mga kapatid. Pero syempre may binabanggit sa banal na kasulatan na may isang araw na darating na kaparusahan. Ngunit sabi ng Biblia, ito'y strange things. Ibig sabihin, ito'y hindi gawi ng Diyos. Hindi ito, tawag dito, hindi ito nakasanayan ng ating Panginoon at hindi ito kasama sa panukala. Pero kailangan gawin para nang sa ganoon, yung mga mananampalataya ay hindi na makontaminate pa ng pagkakasala na ginawa ng kaaway. Yan. Ayaw na ng Panginoong Diyos na tayo ay malapitan pa ni Satanas. Kaya may isang araw na darating na si Satanas at ang kanyang mga anghel na sumunod sa kanya at even yung mga tao ay masusunog. Pero all in all, mga kapatid, ang Diyos ay mapagmahal. So sa pagtingin sa kabanalan at kalawalatian ng Diyos, ng sansinukob, natatakot tayo. Di ba? Dahil, kasi nga, di ba, yung word na kukunin ka ng Diyos, di ba nakakatakot yun sa panahon natin? At ang kultura, kapag ka sinabing kukunin ka ng Diyos, mamamatay ka. Pero sa ayon sa banal na kasulatan, kabaliktaran. Kapag ka tayo'y kukunin ng ating Panginoon, sabi sa banal na kasulatan at dadalhin doon sa langit, buhay tayo, mga kapatid. Buhay. Sabi sa uh, 1 Corinthians, sabi sa 1 Thessalonica, mga kapatid ko, buhay na dadalhin sa langit. Pero yung word na, kukunin ka na ni Jesus, kukunin ka na ng Diyos, napakabait mo. Parang nakakatakot, hindi dapat matakot, mga kapatid ko, kundi maging masaya sapagkat darating si Jesus, buhay tayong dadalhin dun sa langit. Wala pong patay, by the way, wala pong patay na pumupunta sa langit. Hindi po sementeryo ang langit, mga kapatid. Ha? Hindi po sementeryo ang langit. Ang sementeryo nandiyan, sementeryo natin. Hindi po sementeryo ang langit. Ang langit ay para sa mga buhay na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Tawa ay tandaan po natin yan, mga kapatid ko. Dahil alam natin na ang kanyang katarungan ay hindi magpapahintulot sa kanya na pawalang sala ang mga lumabag. Yan po, mga kapatid ko. Ang Diyos ay bagamat merciful, mapagmahal, meron din katarungan. Siyempre, hindi po pwedeng lagi na lang merciful. Meron din katangian ng Diyos ng katarungan. At itong katarungan ng ating Panginoon ay matuwid at hindi nababayaran at hindi palakasan. At ang Panginoong Diyos na nakakaalam niyan, di ba? Ngunit hindi natin kailangan manatili sa takot. Bakit? Sapagkat naparito si Kristo sa libutan upang ihayag ang karakter ng Diyos. So bagamat ang ating Panginoong Diyos ay siyang katarungan, katulad nga ng binanggit natin, hindi dapat tayong matakot sapagkat kung ano yung pinakitang karakter ni Jesus, yun din ang karakter ng Ama.
Para saan? Upang gawing malinaw sa atin ang kanyang pagmamahal bilang ama sa kanyang mga inampon. Opo mga kapatid, inampon tayo. At bukas nga, yung ating pag-aaral sa John 1:12, binigyan tayo ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging mga anak niya. Ayan, dahil kay Jesus Christ. At sabi po dito, hindi natin dapat tansyahin ang karakter ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kamanghamanghang mga gawa ng kalikasan, di ba? Kundi sa pamamagitan ng payak at kaaya-ayang buhay ni Jesus. Kasi pag makita mo ang kalikasan, nagpapahayag din ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi natin matatansya sa mga bulaklak, sa mga animal, sa mga ginawa ng Panginoong Diyos, kundi ang eksaktong pagkukumpara o pagpapakita ng karakter ng Panginoong Diyos ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito na nagpakilala kay Jehovah bilang mas mahabagin, mas mapagmahal at mas magiliw kaysa ating mga magulang sa lupa. So ganyan po ang inilalarawan ng banal na kasulatan na karakter ng Ama. Mas mahabagin, mas mapagmahal, mas magiliw kaysa sa ating mga magulang sa lupa. Pero ang ating mga magulang, di ba? Talagang lubos na lubos ang kanilang pagmamahal. Hindi masukat ang pagmamahal ng mga magulang. Yung totoong magulang, kasi may mga magulang na nag-iiwan ng kanilang mga anak sa lansangan. Pero yung totoong magulang talaga na nagpakita ng pagmamahal ay talagang masasabi natin na talagang sila'y magulang. At shoutout sa aking mga parents, mapagmahal at mahabagin. Pero masigit pa pala ang ating Panginoong Diyos sa kanila. Ayan. Masigit pa pala ang ating Panginoong Diyos sa ating po mga parents. Pero sila ay talagang highest level na. Pero masigit pa doon yung Ama. So kung ating imagine. So ibig sabihin mga kapatid ko, talagang ang karakter ng Ama ay hindi nakakatakot. Kundi ito'y comfort katulad sa ating mga parents dito sa lupa. Di ba? Ipinakilala ni Jesus ang Ama bilang siyang ating mapagkakatiwalaan, ayan, at mapagsasabihan ng ating mga ninanasa. Kapag natatakot tayo sa Diyos, nalulula sa pag-iisip ang kanyang kalwalatian at kamahalan. Itinuturo tayo ng Ama kay Kristo bilang kanyang kinatawan. Ayan po mga kapatid, hindi dapat tayo matakot. Ang kinatawan natin ay si Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus Christ at sinampalatayanan natin mga kapatid, sapat yun na yun ay makredit sa bawat isa sa atin na tayo ay nagiging banal din sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang nakikita mong nahayag kay Jesus, ang pagkamagiliw, habag at pagmamahal ay refleksyon ng mga katangian ng Ama. Yun. Ang krus ng Kalbaryo ay nagpapakita sa tao ng pag-ibig ng Diyos. Yan po mga kapatid ko ng Diyos Ama. Nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos Ama ang krus ng Kalbaryo. Yan. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, makikita natin doon yung justice and mercy. Justice kasi may namatay si Jesus. Namatay dahil sa pagkakasala ng tao. Mercy, sapagkat imbis na tayo yung mamatay doon, si Jesus yung namatay para po sa atin. Kaya justice and mercy. Nandun yung pagmamahal ng ating pong Diyos Ama. Kaya nga sabi ng ating pong Panginoong Diyos, dito po na isulat ng propeta Jeremias 31:3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. May mga bagay sa atin, may mga bagay sa buhay natin na galing sa ating Panginoong Diyos. O halos lahat ng mga gandang bagay galing sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Bakit ipinagpapatuloy ng ating pong Panginoong Diyos ang kanyang kagandahang loob sa atin? Dahil mahal niya tayo. Iniibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Mayroon tayong daan sa Diyos sa pamamagitan ng mga kabutihan ng pangalan ni Kristo. At inaanyayahan tayo ng Diyos na dalhin sa Kanya ang ating mga pagsubok at tukso sapagkat nauunawaan niya silang lahat. Hindi niya nais na ibuhos natin ang ating mga paghihirap sa tainga ng tao. Dito po mga kapatid, nais ng Panginoong Diyos na inaanyayahan tayo na ating pong idinog ang ating pong mga panalangin sa ating Panginoong Diyos. Ating pong sabihin ang ating pong mga yung po mga suliranin mga kapatid, yung ating mga paghihirap sa ating Panginoong Diyos, hindi lang doon sa mga tao. Kasi sometimes yung mga tao minsan, yung paghihirap mo, yung mga sinabi mo, minsan alam din ng ibang mga tao, ichichismis ka pa.
Pero ang ating Panginoong Diyos Ama ay ini-invite tayo na sabihin sa Kanya ang lahat-lahat ng sa atin. No? Kasi ang ating Panginoong Diyos Ama ay handa siyang makinig sa bawat isa sa atin dahil tayo ay Kanyang mga anak kung tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, maaari tayo makarating sa trono ng biyaya at makatagpo ng biyaya na tutulong sa oras ng pangangailangan. Maaari tayong dumating na may katiyakan na nagsasabing ang aking pagtanggap ay nasa minamahal. So ibig sabihin mga kapatid, kumpiyansa tayo na sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay tanggap doon sa langit na bayan. Now remember mga kapatid, pupunta doon sa langit, huwag kayo matatakot na patay ka, pupunta doon sa langit. Hindi sementeryo ang langit, uunahin. Lagi ko pong sasabihin yan. Ang langit po ay para sa mga buhay. Pero di ba pagkagising natin ang naging tradisyon, ay kukunin ka na ng Diyos. Nakakatakot kasi parang patay kang dadalhin doon sa langit. Maling paniniwala mga kapatid. Dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, tayo ay makakarating doon sa langit na bayan sa pamamagitan ni Jesus sa ikalawa niyang pagbalik. Ang dugo ng ating Panginoon ay higit na mabisa kaysa mga dugo ng hayop na nabuhos doon po sa sanctuary o sa panahon ng Old Testament. Ang sabi dito sa 2:18 ng Efeso at Efeso 3:12 na pinagsama po mga kapatid dito sa ating devotional. Ang sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan niya ay kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama, na sa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ayan, nakita nyo na? Isang espiritu patungo sa Ama. So ang banal na espiritu mga kapatid, gagabayan tayo papunta sa Ama. At ang sabi po dito mga kapatid, ano daw po ang magkakaroon tayo? Lakas ng loob at pagtitiwala. Yan dalawang na yan mga kapatid ay napakahalaga. Minsan pag pinanghinaan ka ng loob, wala kang magagawa. Di ba? Pag pinanghinaan ka ng loob, gutom ang abot mo. Pag pinanghinaan ka ng loob. Pagka wala kang pagtitiwala, ay wala rin. Ano? Lagi kang mayroong pag-aalinlangan pagka ganyan. Lagi kang tamang hinala. Kailangan meron kang pagkatiwala sa ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Sabi dito, last two, ito mga kapatid sa ating slides. Sabi dito, kung paanong hinihikayat ng isang makalupang magulang ang kanyang anak na lumapit sa kanya sa lahat ng oras, di ba? Ang mga magulang, di ba, laging gusto niya, iyakapin tayo, papuntahin tayo. Ako nga, pinapauwi nga uli ako ni nanay. So siguro next week ay maaari akong pumunta doon. Hinihikayat tayo ng Panginoon, sabi dito, na ilatag sa Kanya ang ating mga pagnanasa at kalituhan, ang ating pasasalamat at pagmamahal. So dito kung ang ating mga magulang nag-i-invite sa atin na tayo pumunta, bumisita naman, ang lalo na ating pong Panginoon ay nag-aanyaya sa atin upang tayo ay manalangin. Kaya nga po dito sa season ng 10 days of prayer, tayo ay lalapit lagi sa ating Panginoong Diyos. Lalo tayong mapapalapit dapat sa ating pong tagapagligtas. Bawat pangako ay tiyak. Si Jesus ang ating tagapanagot at tagapamagitan. At ibinigay sa atin ang bawat mapagkukunan upang tayo ay magkaroon ng ganap na karakter. Yan po mga kapatid. Ano po ang sabi dito? Bawat pangako ay tiyak. Para tayo ay magkaroon ng ganap na karakter. Ayan yung pinaka-goal natin mga kapatid sa taong ito. Yung karakter ng ating pong Panginoon. Di ba? Kagahapon, na pag nakita natin yung mabagyong karakter, nawa yung pong karakter natin ngayon ay mapayapa na. Yung karakter natin parang papuntang summer. Ganito. Yung karakter natin, mala January, February, di ba? Malamig na masarap ang pakiramdam na payapa, walang bagyo, walang masyadong kung ano-ano, di ba? Ito sana yung karakter natin, no? Pagkatag-init naman, masyado naman mainit, masyado naman masungit, pagka ganun, di ba? Dito po mga kapatid, yung karakter nawa ay ating ma-develop. Paano yon? Kailangan lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa atin sapagkat ako'y inyong minahal, sabi ni Jesus,
at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. So sumampalataya tayo na si Jesus ay buhat sa Diyos, na siya ay ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao, no, nagmamahal sa atin, at yung karakter niya ay katulad sa karakter ng Ama. Eksaktong reflection na yung ating dalangin, ma-reflect natin yung karakter ng Ama, na tayo ay maging merciful, mapagmahal, mapag-unawa. At syempre, nandun pa rin yung justice, di ba? So, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. So, ang aking ama ay pakisama sa panalangin. So, kagabi ay nilalagnat siya. So, ngayon ay nag-ano ko ng update kung ano na ang kalagayan ng aking ama. So, isama natin sa panalangin. At yung ating po yung papalapit na ating pangangaral ngayong February 11 to 17, yan, dyan po sa Tabacao at sa buong Central Luzon Conference sa PICC. Yan kay Pastor Benden, yan ang ano niyan, yung pangangaral. 11 to 17 mga kapatid, isama natin sa panalangin. At ngayon din po yung pong likab na patuloy na ginagawa para sa ating pong yung bahay sambahan. Na ito'y matapos, mabayaran yung dapat bayaran at bumuhos yung pagpapala dito po sa ginagawang church planting site. So salamat po sa inyo mga kapatid at patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon sa maghapon na ito. Pakinggan po natin ang awit, papuri sa ating Panginoon, at pagkatapos nun yung lahat ng ating prayer request ay sama-sama nating ipapanalangin sa pamamagitan ni Brother Melvin Villasan. Maraming panahon dito sa mundo, ginugol ang oras ko at lumayo sa'yo. Tinakang daan ng kalayawan, ika'y nalimutan, ngunit di ka nang iwan. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Sa panahong nababagbag, ika'y kumalinga. Tunay na dakila ka, O Diyos mapagpala. Ang iyong biyaya ay di mawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay ko. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan. Tunay dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Dakilang pag-ibig mo.
Amen mga kapatid. Good morning po sa lahat. Dakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa awit na yan. At salamat din po Pastor. Kaya nga dito sa ating lesson ay si Kristo ang kapahayagan ng Diyos. Bigyan ko lang ng kaunting reflection po bilang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siya ay lumalang ng lahat ng bagay. Siya ang tunay na Diyos na talagang kayang gawin ng lahat. Kaya ngayon sa ating mga kasalanan, natatakot tayo. Natatakot ba kayo mga kapatid sa Diyos na tayo ay talagang parurusahan? Pero sabi sa lesson, huwag kang matakot kapatid. Kaya nga bumaba si Kristo para ipakita ang tunay na karakter ng Diyos. Di ba? So ang Diyos ay maibigin. Sabi nga sa awit, dakila ang pag-ibig mo, o Jesus. Dahil ang karakter ng Diyos ay pinapakita ni Jesus Christ. Pinapakaganda po. Kaya huwag matakot, bagkus. Huwag matakot pero huwag naman maging pasaway. Po mga kapatid? Yan ang sinasabi sa lesson natin. Maging masunurin. Yan. Huwag matakot pero hindi ako natakot sa'yo pero pasaway naman. Parang ganun yung tono ng iba. Mali. So huwag matakot. Ibig sabihin mo rumispeto. Yan. Napakaganda lesson sa umaga na ito. Ang Diyos ay hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot bagkus kaibig-ibig ang ating Panginoon. Yan, praise the Lord sa umaga na ito. Tayo ay napaalalahanan na tayo patuloy dapat magtiwala sa Panginoon. Sabi ni Nanay Fina, pasalamat at mabuting naging resulta ng endoscopy ni Brother Rudy. Ngayon, praise the Lord. Panalangin pa rin na kagalingan ng bawat karamdaman ng mga kapatid natin. Salamat sa Panginoon at salamat sa Pastor. Kaya Pastor sa mensahe, sabi ni Nanay Fina, salamat din daw sa akin. Welcome po Nanay Fina. At ako po ang dapat magpasalamat sa inyo lalong higit. At ako ay binibigyan nyo ng pagkakataon na manalangin po para sa inyo. Ibig sabihin pinakikinggan nyo yung programa at nakikisama sa panalangin. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo. At siyempre minsan pa nakita ang kabutihan ng Panginoon na magaganda yung mga result ng laboratory nila Nanay Fina po. So tunay na kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, ano man ang mangyayari sa atin ay patuloy tayong magtitiwala at mananampalataya. Yun ang tunay na resulta ng ating pananampalataya po. Ayan, sabi ni Sister Nimperbe, please pray po sa nag-iisang kapatid ko na lalaki. So, Onofre Acuevas na may sakit, sana ay lumakas pa at makalakad. Pray po natin si Brother Onofre Acuevas. At sa taas meron pa si Brother Ed Astero, please pray for Brother Rick Melegrito na naanod sa alon sa Palaw. Na sana po matagpuan po siya ligtas. Nakakalungkot po, naanod sa alon sa Palaw. Sa dagat po ba ito sa Palaw? Naku po, sana makita po si Brother Astero na nandun lang sa mga isla po. Si Brother Rick pala, Rick. Isa, dalawa, tatlo. Good morning Sister Sweetie. Sabi natin Rebe, good morning po sa inyo Sister Sweetie. At patuloy na kayo ay pinagpapala sa bawat umaga. Po, patuloy lamang tayong makinig ng devotional, sumama sa umagang panalangin. Good morning po mga kapatid. Thank you Lord sa bagong buhay na kaloob, sabi ni Sister Belinda Salvania. Sa loob sa amin at sa bagong kalakasan, patuloy nawa kaming pangunahan sa lahat ng oras. Praise the Lord. Ayan, magandang prayer. Pangunahan tayo sa bawat oras. Ayan, basa ko yung kanina sa taas. So, kung wala na, tayo lahat ay magsama-sama magdalanginan mga kapatid. Sama natin ang ating mga sarili, ang ating bantayan, ang ating sarili. Po? Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na nakita namin ang kabutihan po ninyo sa amin sa pamagitan po na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kung siya ay naparito sa lupa, pinakita niya ang halimbawa na kayo ay hindi dapat katakutan, pagkus kayo ay dapat na ibalik namin ang pag-ibig nyo sa amin. Balik namin sa inyo upang sa ganun maging makabuluhan
ang inyong pagtanggap po sa amin sa kabila ng kami ay makasalanan. Salamat sa walang sawa ninyong paggabay sa amin, pagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na kulay ng buhay, kung ano ang tunay na liwanag ng buhay na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat. Sa bawat umaga, tunay na kami ay nare-remind, tunay na kami ay nare-revive, tunay na kami ay nabe-bless sa inyong mga blessings sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na nais namin isama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon, kami nawa ay samahan sa maghapon, bigyan kami ng sapat na kalusugan at kapayapaan sa aming isip at puso at isipan. Kayo nawa ang mauna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Kayo na rin po ang humubog sa aming buhay, kung saan ang aming mga karakter ay mahubog sa karapat dapat na karakter diyan sa langit na bayan. Willing po kami magbago, Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa pagpapatuloy na nais namin isama sa panalangin si Brother Rick Meligrito. Siya po ay kung nasan man siya ngayon, nawa po siya iligtas. Madali po siya matagpuan ng mga kanyang mga kasama pag sa ganun siya ay makauwi ulit ng bahay at makita namin na siya ay muling masigla at makita niya ang panibagong liwanag na nagmumula po sa inyo, na kayo ang nagligtas po sa kanya sa pamamagitan ng pagkatangay sa alon. Ano pa man ang mangyari sa kanya, kami po ay patuloy pa rin na mananampalataya po sa inyo. Ngunit nais namin na mas masaya ang makita namin sa huli. Kaya patuloy namin pinapanalangin po si Brother Rick at kasama ng kanyang mga pamilya, kami po ay nagsusumamo na siya ay patuloy na ligtas pa rin sa mga oras na ito at naghihintay ng rescue. Amin pong sinasama sa panalangin patuloy ang pasasalamat ni na Nanay Fina at magandang resulta ng laboratory ni Brother Rudy. Kaya din patuloy na sinasama namin sa panalangin ng kanilang kalusugan, sila mag-asawa at iba pang mga kanilang mga members ng family na patuloy na kalakasan at pagkalaw sa kanila sa bawat araw. Patuloy na ginhawa ng katawan at malayo sa anong masamang karamdaman. Patuloy po kami nagtitiwala sa inyo at patuloy na aming pinagtitiwala ang aming kalusugan at aming buhay sa inyo. Hindi lamang pagalingin nyo kami sa physical na karamdaman, hindi sa pang-spiritual din naman. Papatuloy din nais namin isama sa panalangin ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Sister Ninfa Rivera na si Brother Onofre Acuevas na may sakit. Palakasan niyo po ang kanyang pangatawan na kanyang resistensya sa bawat araw. Nawa siya makalakad muli. Makita niya ang liwanag rin mumula sa inyo na siyang kayong nagpagaling po sa kanya at kanyang maipagmalaki ito sa bawat isa sa kanyang nasasakupan, na patuloy rin naman sila magtiwala po sa inyo. Nais naming ipagpasalamat ang patuloy niyong paggabay sa amin sa umaga. Nakikita namin ang inyong kabutihan sa araw-araw. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin mga parents ni Pastor lalo na ang kanyang daddy na may sakit. Siya po ay hipuin po ninyo ng mapagpagaling na kamay, panumbalik ang kanyang lakas at siya ay makabalik sa kanyang araw-araw na gawain at makita patuloy na kayo ang dakilang magagamot. At amin sinasama din sa panalangin ang bahay ng likab, simbahan ng likab na itatayo dyan sa kanilang lugar, naway mabayaran ang dapat bayaran, maumpisahan ang pagtatayo ang bayanihan na pagtatayo ng church upang sa ganun magkaroon ng silungan ang mga kapatiran dyan sa likab at magkaroon ng masayang pagsamba sa ilalim ng bubong na inyong itinayo para sa kanila. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga family dyan sa San Leonardo, bagaman sila ay mga maliliit na bilang ng mananampalataya, patuloy namin sinasama sila sa panalangin na kahit wala ng mga missionaries, patuloy pa rin silang magtiwala at maglingkod sa pamagitan po na inyong tulong at biyaya sa bawat araw, bawat sandali. Hindi namin sinasama sa panalangin si Tintin na COVID na patuloy siyang palakasin sa bawat araw. Kaya din si Heidi De Leon na naway makita niya patuloy na kayo ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Paggalingin nawa po siya sa kanyang karamdaman, makita niya kayong dakilang magagamot. Kaya din ang kalakasan, patuloy ang dalangin namin para kay Pastor Alex Rigor at ang aming mga pamilya. Sama namin sa panalangin, pamilya ng bawat isa.
kalusugan ng aming dalangin at ng aming hanap buhay ay pagpalain upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Sama din namin sa panalangin ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto. Siya po ay may sakit at naoperahan. Pagalingin po siya sa lalong madaling panahon, ipanumbalik ang kanyang lakas, ipagkaloob din ng pinansyal na kanilang mga pangailangan. Kasama din namin ang apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso. Gayun din ang patuloy na kalakasan ni Brother Arman Reyes. Gayun din si Brother Reynaldo Eusebio na lubos niya makilala ang tunay na Diyos na manlalalang at dakilang manggagamot. At gayun din si Brother Ding Bautista, si Sister Pining Eugenio, John Paul Cheng, si Kuya Jerry Bourbon. Lakasin din po siya sa kanyang pang-araw-araw kabila ng kalungkutan. Gayun din kasama namin si Jinjin, si Sister Percy, si Sister Risa, Sister Aimee Kelantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabasog, si Princess Jorquina. Kaya din si Aris, si Sister Nena, Tia Ning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy ng titiwala po sa inyo. Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. At ang mga kapatid na ito ay mga iba sa kanila ay napapagaling at ang karamihan ay nasa malubhang karamdaman. Ngunit kaming lahat ay patuloy po nagtitiwala sa inyo. Ninyo ipagkakalob sa amin inyong pangako ng kagalingan. Sa tamang oras na inyong plano, sa tamang oras na inyong kalooban, nawa inyong kalooban ng masunod at hindi sa amin. Sama namin sa dalangin ng buong kapatiran na nakikinig ngayon na makita namin na inyong kabutihan sa pamagitan namin, Panginoon Diyos tagapagligtas. At hindi namin makita ang mga kamalian na pinapakita sa amin ng kaaway. Maging matatag kami sa araw-araw namin pamumuhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat at patuloy na sumusubaybay. Salamat sa inyo sa pakikinig, larong lang higit sa Prayer Warriors 30 Prayer Warriors sa umaga po na ito. Naging regular na at ako po yung nagpapasalamat at higit sa lahat ang Panginoon ay lubos na nagpapasalamat po sapagkat habang nananalangin tayo magkakasama siya ay nariyan sa ating lagitnaan, kasama natin at sa bawat umaga ng ating devotional siya ay kasama natin mga kapatid, kasama natin ang Panginoon, hindi lamang si Pastor, hindi lamang ako, magkakasama tayo lahat. Kaya good morning po sa lahat sa mga nag-share, salamat sa Kuya Melchor, good morning po, Kuya Narsing, Kuya Moncheng, tatlo magkakapatid na una sa linya, may mga puso lahat kaya ayan ay talaga namang masisipag yung tatlong magkakapatid na ito, mga elders. Si Sister Nipa at siyempre shoutout dyan sa mga family niyo po dyan, Sister Nipa parang bukid nun. Sister Mirna Gonzales, Ate Mitch, Sister Gina Olivas, Brother Ed, naway makita si Brother Rick Sister Belinda Salvania, Nanay Fina, Sister Juliet Astrero. Uy, good morning din po, meron pa palang isa. Ang daming Astrero dyan sa gawin niya po el bayan ng Astrero families niya iba magkakamag-anak, iba hindi, parang dito sa Gapan maraming De La Cruz, De Guzman, Bautista, pero hindi lahat magkakamag-anak. Sister Melissa, ayan, Sister Shirley Rose, Jacinto Mampemi, Kuya Abner, Ate Janice, Daddy Pogi, good morning po sa inyo dyan, Ate Revi, at sa lahat ng mga nakikinig sa background have a good day po sa inyo, Sister Juliet Orsina Astrero. Magandang umaga po sa atin lahat. Patuloy tayong magdalanginan sa bawat umaga, lahat ng bagong nanonood ngayon. Hindi ko kayo ni-invite hindi rin si Pastor nag-i-invite sa inyo. Ang nag-i-invite sa inyo walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Patuloy naman tayong makinig ng kanyang mga salita, mag-aral sa bawat umaga at higit sa lahat manalangin upang tayo patuloy na ma-remind pagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayo ma-revive pagkat tayo mga natutulog. At higit sa lahat tayo ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.